Bagong lahat, nakailang 13-month na, wala pa rin yung 10,000, 13,000 na rin ang katumbas nun dahil sa inflation. Si Kuminga hindi pa rin natatapos, di umano yung kanyang frustration kay Steve Kerr. Parang hindi na si Steve Kerr ang problema kundi si Kuminga na mismo. Kasi merong mga player naman na nagiging okay kay Steve Kerr pero hindi nagre-reklamo kapag bumabagsak yung laro. Si Podziemski may ups and down, ibang ko ilagay sa starting unit, wala naman sinasabi kasi iniintay siyang maging franchise player. Kahit si Moses Moody, ganun din. Nung nawala si Jordan Poole, dapat siya na yung next in line kaso iniintay pa rin niya. Ngayong season, nasa 12 points, 3 rebounds, 41 and 40% si Moody. Si Kuminga hanggat hindi siya nagiging all-star parang hindi matatapos yung tension sa pagitan nilang dalawa ni Coach Steve Kerr. Pinipigilan di umano ni Coach at ng Golden State yung pagiging all-star niya or development niya. Merong injury itong si Kuminga na naging palaisipan pa. Nasa 3-on-3 workout na si Kuminga at ilang games na nawala. Papasok pa siya ng 5-on-5 bago makabalik based to kay Steve Kerr. Pero si Kuminga ayaw sumagot kung kailan siya babalik sa lineup ng Warriors. Nagsimula kasi yun nung chinek sa MRI yung injury ni Kuminga sa tuhod. Walang nakitang problema. Clean as good. Pero sabi sa report, sumasakit pa rin ang tuhod ni Kuminga 2 linggo na. Pero mukhang puso yung masakit dahil sa ginawa sa kanya di umano. Ginawang scapegoat ulit or bagsakan ng sisi. Dahil nung natatalo ang Golden State ng sunod-sunod, ang ginawa ni Steve Kerr mula sa starting unit, ibinalik siya sa 6-man position. Ayaw na ni Kumingang bumalik dun. Nakalagay di umano sa kontrata ni Kuminga na ilalagay din siya sa starting unit. Ay mukhang hindi sinusunod ni Steve Kerr kaya siguro nagtatampo ulit. Ayaw na di umanong bumalik ni Kuminga sa Golden State dahil ang priority niya makaalis ng team at maging all-star sa ibang team. Ito naman kasi yung hinahabol niya dati pa kahit nung kasagsagan ng contract discussion. Pero mukhang damage good na si Kuminga, hindi dahil sa injury. Mukhang damage good yung reputasyon ni Kuminga. Iba pa doon kay Jordan Poole na dati gusto maging starter nung napunta sa Wizards, ibinigay ang gusto tapos nag-failed. Iba naman yung kay Klay Thompson, naghahanap naman yun ng ibang environment. Parang mas malala pa nga yung kay Kuminga kumpara kay Jordan Poole dati. Si Kuminga kasi kapag hindi nakuha yung gusto, nagtatampo. Si Jordan Poole makakita lang ng chicks, easy 30 points agad yan. Sa mga statement pa para makuha ni Kuminga ang all-star level, ang pwede mangyari doon, hindi na i-prioritize ang winning status ng team at wala pa rin naman sa rebuilding process yung Golden State dahil andun pa si Butler at itong si Steph. Mag-iintay pa ng until late January, until mid-February para ma-trade siya. Saka bata pa naman si Kuminga, masyadong nagmamadali. Baka lalong madali yung karir niya kapag ipinatapon siya sa isang team na hindi okay yung management. Imposibleng hindi nakaapekto yung mga issue niya kay Steve Kerr para kunin siya ng ibang management. Prior maging free agent itong si Kuminga, ang willing kumuha sa kanya na team ay yung Nets pero biglang nag-back out. Kayang-kaya ng Brooklyn na makagawa ng offer na hindi na mahahabol ng Warriors kaso hindi tinuloy ng Brooklyn. Ang Lakers naman 5-game winning streak, 13-4 record ang tinalo nila ang Clippers. Sa Clippers pa naman ako tumaya kasi times 2. Wala lang, shiner ko lang. Tinambakan kasi ng LA Halos lahat ng player ng Lakers pinalaro bukod kay Bando. Wala naman akong nabasang injury tungkol sa kanya. Si Browning nasa G-League ipinasok pa rin. Mukhang bibitawan na talaga si Bando. Nag-practice pa naman ng 3-point shooting nung training camp. Pero ang mainit doon, itong si Chris Dunn dito kay Luka. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa away nila sa Jazz at Mavericks dati. Sinabihan ba naman dati ni Luka na hindi matanggap ni Chris Dunn na tinatalo lang niya at minamak lang ni Luka yung defense ni Chris Dunn. Wala talagang magawa kay Luka. Sa 9 games na nakatapat ni Luka ang team ni Chris Dunn, since Bulls pa siya, muntikan pa ngang maging done yung karir ni Chris. Nag-a-average si Luka ng 31.7 rebounds at 9 assists per game. Versus Clippers, 43 points, 13 assists, nahiya pa sa isang rebound para triple-double. Naka 31 points naman si Austin Reeves, 25 kay LeBron. Talo talaga si Chris Dunn kay Luka. Pogi na hot pa. Nung nagkainitan si Luka at si Chris Dunn, pinagtanggol din naman siya agad ng mga player ng Lakers. Sumugod agad itong si Jackson Hayes at tinulak si Chris Dunn. Sabi nga ni Luka siya ang magbabayad ng multa nitong si Jackson Hayes kung sakali dahil natawagan ng technical.
Meron pang nangyari last season. Nasabi sa report, tinadya ka ni Chris Dunn yung binti ni Luka kaya natumba sa game ng Clippers at Lakers. Munti kang ma-injured si Luka nun. Iniskuran ba naman ni Luka ng 31 points yung Clippers kaya hindi makamove on talaga itong si Chris Dunn sa kanya. Ilang beses pang magtatapat yung Lakers at Clippers. Baka dun pa makakuha ng tiyempo itong si Chris Dunn na ma-injured niya itong si Luka dahil ilang beses niya nang ginawa yun.